eto mga kababayan, since nabanggit ko itong si Mike Defensor, no? Nakasamahan nila. Tingin ko kasamahan naman. Ganon din po ang nakikita ng dating senador na si Antonio Trillanes, na si Mike Defensor ang isa sa utak nitong mga ito. Narito ang agenda report ni Hannah T. Kailangan ni dating Congressman Mike Defensor si former Senator Sonny Trillanes na maglabas ng ebidensya kasunod ng claim nito na may lead daw na nakuha ang kampo ng dating senador na posibleng isa siya sa may pakana ng naging press con. Anong posibleng isa sa may pakana? Yan talaga ang may pakana. Di ba? Si Defensor. Oh. Pero parang gago naman. Akalain mo, may reklamo po ako. No, pupunta, NBI. Magreklamo po ako. Ano reklamo mo, Defensor? No, bingot po ako. Ay, hindi, mali. Ano reklamo mo, Defensor? I have the right to remain silent. Di mo ba? Parang gago lang ako. Magreklamo sa NBI. Nandito na po ako. May sasabihin ako. May reklamo ako. Ano nga reklamo mo? I have the right to remain silent. Kung hindi lang malaking tao, kung hindi lang kilala yan si Defensor, kinaltukan ho siguro yan doon sa NBI, no? Sabi ni Ma'am Merly Belen, matagal nang may hawak na ebidensya si Trillanes na hawak. Correct po, no? Pero eto, yung sa 18 Marites, mga kababayan, yung ibinibintang nila sa dating senador na si Antonio Trillanes, na kesyo daw po nakatanggap ng pera, meron daw pong $2 milyong na ibinigay, inabot o ibinayad doon po sa ICC. Wala pong maipakitang ebidensya. Actually nga ho, sila nagkakarambul-rambulan eh. Si Baligod na mismo ang nagbubuko sa kanila eh. Wala po talaga kaming nakita na ibinigay kay Trillanes. Kinabukasan, meron pong nakita. O kundi ba naman mga gago itong mga to? Ng mga umano'y dating marino. Doon inilantad ang di umano'y cash deliveries patungkol sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Sila raw ay nooy mga bata. Wala, tingnan mo, wala na. 18, isa, wala, 1, 2, 3, 4, 18 na gunggong. Wala naman ding nangyari. Si dating Pangulong Duterte, nandoon pa din sa loob ng kulungan. Gusto kasi nilang i-discredit ang ICC. No? Gusto kasi nilang ipamuka sa mamamayang Pilipino na kaya hanggang ngayon po ay nakakulong ang dating Pangulo ay dahil binabayaran ni Trillanes o may na tatanggap na pera galing po sa gobyerno ng Pilipinas. Hindi ho. Kaya hanggang ngayon ho, nandoon yun mga kababayan dahil po uusigin doon sa mga ikinaso nung mga kapamilya o mahal sa buhay nung mga biktima po ng tokhang. Ni resigned Congressman Zaldico. Na-trace namin itong si Mike Defensor kung na yung isang kotse na ginamit ng mga nag-press con ay naka-register. Biruin mo kapag ka nagsalaysay po sila Trillanes, kumpletos recados, miski si Madriaga ho ngayon di ba? Talagang merong mga pinupunto. Hindi natatakot magpangalan, hindi natatakot magbanggit kung ano man yung mga nakita nila. Yung 18 Marites, anak ng putik na yan. Ilang beses ko nang nakita, paulit-ulit yung mga pagmumukha nila, pero ang nakikita ko lang, yung mga, si Baligod lang at si Defensor ang puro nagsasalita ho. Pero yung 18 Marites, mga kababayan, ewan ko, baka mga bingot din yung mga yon, kaya hindi nagsasalita sa likod. Sa kanyang pamilya. Tapos meron pa kaming ibang kinukuhang leads. Para Ano kaya mga kababayan? Dahil ito, di ba? Huli na si Zaldico, mga bossing. Ano kaya ang magiging reaksyon ng 18 Marites, mga kababayan, kapag si Zaldico ay umuwi na ng Pilipinas? Ituloy pa kaya nila yung paggawa ng kanilang mga script or mawawala na ng visa? Kasi siyempre baka baka magtalo-talo na po yung mga pinagsasasabi niyang mga yan
Di ba? Mas nakatuon ngayon ang focus ng taong bayan doon kay Saldico. Pero mga boss chief, Moser, ang nakikita ko po na gagawin ng script ng mga DDS ngayon, alam nyo po kung ano? Sasabihin naku, ayan na, lagot ka na, Bongbong Marcos. Umuwi na si Saldico. Gagawin po nilang superhero na naman po yung magnanakaw sa bayan natin. Gagawin nilang, naku, ikaw ang kailangan ng bayan, Saldico, kasi ikaw ang magsisiwalat, no? Ng mga katotohanan na si Marcos Jr. ay magnanakaw. Ganyan na naman po ang script ng mga DDS. Pero pag hindi po pumabor sa kanila yung mga sasabihin ni Saldico, ay siyempre kailangan na yung tenga natin. Ready na po sa mga sasabihin nila na, nako, balita ko, binayaran ni Marcos Jr. si Saldico para bumaliktad. Bakit alam natin? Wala wala po tayong mga puti-puting kabayo, hindi tayo kagaya ng ibang mga vlogger na may mga connection daw sa loob, na kilala daw sa loob, ganito, ganyan. Wala tayong ganon, mga bossing. Kaya ko lang nabanggit at nasabi iyon, mga kababayan, dahil na din po yun yung eksperyensya natin sa mga DDS, halos 3 taon na po. Pag hindi pumapabor sa kanila yung sitwasyon, biglang ang sasabihin, binayaran daw ni Bongbong Marcos. Ayon sa aking puting daga, binayaran ni Bongbong Marcos si Saldico para si Inday Sara Duterte ang ilaglag para yung mga... Di ba? Sa madaling salita, kabisado na po natin ang kanilang mga galawan, mga bossing. Pero kapag kayang mga yan, yung mga DDS, tinanong mo, sa tingin mo ba guilty si Vice Presidente Sara Duterte? Sasabihin niya mga yan. Vivian Sasabihin niya, hindi. No, hindi guilty si Sara Duterte. Gaganyan po yung mga yan, mga kababayan. Tapos, bakit mo nasabing hindi guilty si Vice Presidente Sara Duterte? Kasi wala namang mga ebidensyang ipinapakita sa kanya eh. Pero kapag ito, ipinakita mga bossing, mga natutulala naman. Ito, tingnan nyo. calls for Philippine Vice President Sara Duterte to return confidential funds which state auditors say were improperly used. Anak ng putik naman. Akala ko ba clear na sa COA ang ating Vice Presidente, mga DDS? Di ba yan yung lagi nilang sinasabi? Clear na sa COA ang Vice Presidente, na ipaliwanag na yan sa COA. Bakit may pinababalik? Uy, mga DDS, putang ina nyo, ayaw nyo mag-comment Dito lang yata sa channel ko, mga kababayan, yung nagagalit kapag hindi nang babash Yung mga di ba? Founder ng Cereza Post, puro kabati dyan. Doon sa mga vlogger nila. Ay, tiga, shoutout po sa inyo. Doon sa mga vlogger nila. Pag nag-comment ka, tapos sinampal mo ng katotohanan yung vlogger nila, deleted yung comment mo.